So bago ang lahat ay magandang tanghali. Maganda tanghali po. Thank you. Mhm. Okay nga. Tama nga. Okay. Na tayo continue lang tayo ng ating sample problem. Okay. Antay lang ha. Ganito na lang. Para hindi naman kayo minamadali. Ano na lang, pati hindi rin sumabay kasi yung iba nga ay nag-aano pa, sabay sa vibration sa akin. So ano na lang ha. Sa baka ano na lang magpasa na lang kayo ay bago mag midterm, ganun na lang ang yung assignment. Tikatakin na nga kung may assignment. Narinig ako. Yes po, sir. Sige, sige. Sige. Doon na lang paantay na lang ha. Paantay na lang, ipopost ko pa. Hindi ko pa lang ma-post dahil nga naayos ko pa yung cover page. O baka nga dahil nga puro cover page na ako, di ko na ayos. Baka di ko na kalang ayusin para nga mapagawa. But anyway, paantay na lang ng post ng assignment tapos para nga hindi kasabay sa lahat ng sa vibration kasi next week yung vibration. Sa ano na lang, sa week 9. Unless gusto niyo magpasa ng week 8. May pupunta ka dito ng week 8, wala naman ata, di ka. Ano sa palagay mo, Donald? Week 9 na lang po. Week 9 na lang. O, sige, week 9. Ayan, week 9 ay exam ha. Yun ang doon. Baka may pa rin ako, may magkakapasa din ako sa exam, sa exam, sa vibration ng ng isa pang assignment sa week 9. Oh, nakikipag-bargain ako. So week 8, kaso nga lang, wala pupunta ng week 8, no? Tama nga ako, Donald. Opo, online. Dahil puro online. Sige. Yun nga lang ha, magiging sa week 9 na nga lang, sige, sa week 9. Irrespective kung ano bang meron sa vibration. Ang kailangan ko ay calcu, ayun, at ato, yung table. Yung table. Sige. Ano nga, ito nga yung sunod natin sample problem. Hindi, para lang may context din pala. Kasi tayo dumiretso ng sample problems. Sa ng aking presentation. Wala. Ayan. Ayan to. Ito nga yung sunod na last nating sinol. Ito. So, ito nga yung last nating sinol. Ayan yung diameter. So, sunod nga ay centrifugal compressor. Ayan. Tama na. Tama naman, naka-share screen naman ako, no? Kita naman to, no? Opo, sir, kita po. Sige, sige. Thank you. So, yan nga yung, ito pala. So, yan nga yung ating centrifugal compressor. Tapos, ayan. So, sa centrifugal compressor, meron tayong equation for the impeller tip speed. So, impeller nga yung nasa loob ng compressor. So, ang tawag natin doon sa pinaka-rotor niya ay impeller kasi yung pinaka-curve na yan ay yung sa impeller. So, impeller tip speed, so yung pinaka nasa labas, is itong U, ay equal sa, so yun lang na nakalagay dito pero yun din yung B ha. Yung U ay yung B, ay equal sa square root ng 1,000 sa siya, meaning change enthalpy natin. Stay 1,000. Siya na ganito, equation to. So, basta square root ng 1,000 times ng delta H. Yung velocity lang ha. Ang pinag-uusapan lang natin dito ay yung velocity. Yung tip speed kung tawagin. Kasi susundin kasi natin tong, susolvin natin tong next na sample problem na yan.
Ito rin yung kanina. So here, we have a two-stage centrifugal compressor operating at 60 RPS nga ulit ay revolution per second. To compress a refrigerant 11 from an evaporating temperature of 4 degrees Celsius to a condensing temperature of 35 degrees Celsius. If both wheels are to be of the same diameter, what is this diameter? So hinahanap ang diameter ng nung wheel. So again, yung wheel na to is pertaining to the impeller. Yung impeller. Diameter ng impeller. Ayan. Given mo naman lagi. Given ay meron nga tayong RPS. Yan nga i-N ha. N. 60 RPS. Kung gusto niya, pwede namang rev per second para maliwanag kung sabihin ng RPS niyo. Rev per second. Then meron nga tayong refrigerant 11. Tapos, yun nga ha, pag evaporator ay T sub E na 4 degrees. Tapos condenser ay T sub C ay 35 degrees. Tapos, ano na lang siguro? Ibalaga kasi itong dito na lang siya sa fine. Both wheels are the same diameter. Ano na lang? Sige. Para madali, basta yung isa ay D1, tapos yung isa na lang ay D2. Tapos pares sila naka-equal sa question mark. Kasi, yan. So sabihin nga nito, D1 ay equals to D2, yun nga yung sinasabi nating same diameter. At yung diameter din yun din yung tinatanong nyo, what is this diameter? So, hinahanap yung value ng either D1 at ng D2. Pares naman daw sila. Solution. Okay. Ano na lang, ganito. Ito kasi dyan, yung pinaka dyan, look, meron tayong two-stage na compressor. Yan. Kapag kasi tayo mayroong more than one, okay, pag sinabi kasing stage, so para na rin may context doon sa mga scratch lang, nakuha lang ng scratch. Pwede rin. Okay? So, pag kasi, sinabi kasing two-stage, ang mangyari yun, di meron nga tayong ito nga yung yung pH diagram. So pag single stage, ibig sabihin, from here to here, diretso lang tayo ng compression. Bubarahin, lapis na lang ha, para mabura. Basta ito yung sa condenser, ito yung sa evaporator na line. So pagdating sa single stage na compression, so para sa single stage compression, dito, diretso lang. Ganyan lang siya. Diretso lang siyang ganyan. Ngayon, katulad nito, siya nga daw ay two-stage compression. Again, disregarding ko ng type ng centrifugal. So, ito ay pinag-uusapan natin yung compressor. So, since meron tayong two-stage compression, ang nangyayari dyan ay, sabi salita, meron tayong dalawang compressor na magkaduktong, kaya siya two-stage. Kumbaga, yun nga, nagduktong tayo ng dalawang compressor.
Tapos na lang, tapos nahawak ko. So ito yung compressor na isa. Tapos iduduktong mo yan doon sa panibagong compressor. Okay? So may compressor dito, iduduktong mo siya sa kasunod na compressor. Kaso hindi mo lang basta siya iduduktong kasi ang mangyari lang yan, edi diretso lang din. Edi parang mas magaling pang bumili ka na ng isang compressor pag pinagduktong mong ganyan. Okay? Kaya ang ginagawa ay uh, nagkakaroon tayo ng tinatawag nating um, intercooling. Yan. So, meron dito, yan, sorry, ayusin ko lang para malinaw. Ballpenin ko na nga. Baka kaya ayaw. Ayan. So ito yung first stage. So sabihin may papasok dyan, tapos lalabas. Ayan. So paglabas, ayan. So paglabas niya ay pupunta siya supposedly dito sa second stage. So first stage, tapos pupunta tayo dito sa second stage. So may papasok dito, tapos may lalabas. Na kung saan, kapag diniretso lang natin yung kinabit, di yun nga, katulad sabi ko, yun ay diniretso lang natin din ito. So para magaling pa nga, nagpatakbo ko na lang ng single compression. Kasi yun din naman yan, diniretso mo lang. Kaya, ang purpose kasi ng two-stage is para makatipid nga ng work. Pero pag wala ka kasing, or diniretso mo lang siya, no, kunyari nga ito, diniretso mo lang siyang ganyan. O di nga, diretso lang din siyang ganun. So, sayang naman yung work na gagawin natin. Kaya gagawin ay, nagduktong dito ng tinatawag nating intercooler. So, ito. Nakikita nyo dito ay ganyan. Tinanggal ko lang yung, kahit tanggalin nyo yung arrow, okay lang. Okay. So, ang tawag nga dito ay intercooler. Okay. Intercooler. Ang purpose ng intercooler, ay nga, cooler. So, sabihin, yung lumalabas dito ay mainit. So, ang gagawin mo ay, i-reject mo yung heat or ang ginagawa ng iba ay meron ka pa ditong ka-heat exchange. So, either meron ka ditong ka-heat exchanger na either tubig or oil, or ang ginagawa ng iba ay hangin. Nire-reject niya yung heat papunta sa hangin. So, meron ditong heat rejection. Na para pagpasok na dito, hindi na cooler. So, hindi na mainit. Lalamig na. Tapos i-compress na ulit dito. Okay? Yun yung nakikita nyo kumbaga sa motor, no? Ang isang sample kasi niyan ay yung sa compressor. Di ba may compressor na magkaganyan? Magkaganto, tapos magkaganto. Kasi two-stage ang compression eh. Tapos meron ditong bilog. Di ba may parang dito sa gitna? Yung puro, yan, puro pin. Yan, bago punta sa kabila. So ito yung tinatawag na intercooling. Siyempre sa hangin nyo naman. Para yung lalabas dito, lalamig dahil may pin mga dito. Tapos papasok dito sa kabila. Yan. So yun yung isang sample ng intercooling. So ang purpose nga ng intercooler ay mapalamig natin bago natin punta sa second stage. So first stage ng compression, then second stage ng compression. Okay? First stage, second stage. Nakusan niya, kung papalitan natin ng multi-stage, yung single compression, meron kasi tayong equation. Okay? Equation tayo. Okay? Which is, meron ka ditong pressure na papasok, input, in na lang, P, pasok, tapos P out. Okay? Kaya ako sinasabi to kasi hindi to limited sa dalawa lang. Okay? Pwede kang magkaroon ng 5 stage na compression. Okay? Pwede kang magkaroon. Pero syempre, ay lumalabas na almost impractical na, no? Dahil limang compressor na yung binili mo, no? Para sa isang process ng compression. Pero technically, pwede pa rin siya. Okay? So, ganito gagawin. Meron kang input, meron kang output.
So, kung napansin nyo, merong nasa gitna yan. Okay? So, sabihin, meron tayong intermediate na pressure dito. Katulad nito, di ba? May pressure ka dito. Kumbaga, ito yung out, ito yung in. Meron kang pressure sa gitna na kung saan doon mangyayari yung ating intercooling. Dito. Yung process ng intercooling. O, ulit ha. Ayan, may in, may out. Ang pinag-usapan pa lang natin dito ay two-stage. Dahil two-stage yung ating nandito. Two-stage. So, meron kang papasok, which yung galing nga sa ating evaporator, tapos may lalabas na papunta sa ating condenser. So, kunyari ganun lang. Tapos, yung intercooler, hindi siya ay pressure somewhere in between dun sa dalawang pressure na yon dito at dito. Na kung saan ang pressure na ating intercooler, PI na lang. Dahil intercooler, may in na tayo dahil sa input, may out na tayo para sa intercooler. Sa intercooler, sa out pala, sorry. May P in para sa input, may P out para sa output. Tapos meron tayo dito intercooler. So PI ay equal sa simple multiplied by static multiplication. Ito tayong two-stage. Kasi kapag three-stage, mag-iiba na siya. So pag sinabing three-stage, hindi tatlong compressor. Ayan. So tatlong compressor, may papasok ka. Ang ginagawa nila sa intercooler, yung ganyan, tapos maglalabas na dito. Okay? Pag meron ka ulit ditong pumasok, may luwabas. At kung napansin nyo, meron nga ditong dalawang set ngayon ng pressure. Okay? So sabihin natin ito yung P sub 1, then P sub 2. P sub 1 at P sub 2. Na ito yung first stage na low pressure, ito yung second stage na high pressure. Kasi magkaibang pressure na yun. Para makuha yung sa 1, dahil siya ay mas mababa, so mangyayari niyan ay una, hindi na siya i-zero kasi 3 stage na. So sabihin ay kung ilan stages, pag 3 stages, pag 4 stage, tapos na, pressure which is tama. Kaya nangyari ay input na ay ipadalwa siya. Tapos out. Bakit complete? Tatlo. 2 plus 1, 8, 3. So 2 kaya siya kasi malapit siya 1. At ito, malayo siya sa output. Tapos ay yung mas mataas naman na pressure, ay sa pero ang iceberg niya ay output kasi malapit, mas malapit sa output. So, follow lang yan. Dumat pressure. So, katulad ko, so, 4, tapos ito ay 4, nga, 4, ito ay 2, kasi mas dito. Sabihin lang natin, yung P1 ay meron isa dalawa. P squared. Ang preso niya para makapunta ng tapos 1, yung natika, 3. Yan. Kasi dapat ang sum nitong dalawa ay equal dito. So, ito yung preso sa input natin. Nangyayari ngayon, yung one stage na cooling na ganito. Ang nangyayari ngayon, meron nga dito process na intercooling. Kaya nangyayari.
accomplish ng ating intercooler dito. Ito nga yung Sir, medyo lag po kayo. Medyo lag ako. Lag po, putol-putol po. Yung audio po, Napuputol-putol. po video. Sige. Ano na, mag-record muna ako. Okay po. Ako na, parang kulang ata tayo. 20, ano ba to? 24, 22 lang. Ano lang, pas naman habang ako lalabas ha. Parinig ko ako. Hindi.